Today is March 17, 2025. At hindi may kakailan na mainit ng panahon. So, ngayon, napag-isipan namin gumala at pumunta sa Tangadan Falls dito sa La Union. Ang Tangadan Falls nga pala is dito rin sa La Union, sa may Barangay Amontok, San Gabriel, La Union. So, apat kami nagpunta. Si Mrs., ako syempre, yung kapatid ko at yung pinsan namin na ngayon lang din namin naaya. Siguro sa init na rin ng panahon, kaya napasama rin siya. Nakaladkad namin siya dito sa lakad na to. Sobrang init kasi talaga. Exciting din dahil yung mga dadaanan namin is maraming pasulong at paahon at napakatarik tong kalsada, so parang adventure na rin to para sa amin. Dito kami dumaan sa may San Fernando Bypass Road. Tapos kakanan kami sa may F. Ortega Highway. Dadaanan namin ang Barangay Tangki, Santiago Sur, Santiago Norte. Saka kami kakaliwa papasok ng San Fernando San Juan Bypass Road. According sa Facebook page na Boses de Amianan, ang Tangadan Falls ay isa sa 10 talon na matatagpuan sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ang talon ay matayog na nasa higit kumulang 50 feet at lapad ng higit kumulang 100 feet. Ito
Ito ay nahati sa kahabaan ng Baroro River na may malamig na tubig na nagmumula sa kalawakan ng lalawigan na nakatabi ng Cordillera Mountain Range. Ito ay may nakakaakit at malakristal ng maagos na tubig mula sa talampas ng mataas na bahagi ng lupa. Medyo nagmamadali na rin kami dito kasi umalis kami sa bahay around 1:30 and ang alam ko ang Tangadan Falls ay naglo-close around 4 PM. Well, hindi ako sure doon kasi yun yung last na pagkakatanda ko dahil nagpunta na kami doon dati. So ito medyo naghahabol kami ng oras kaya paspas lang ng paspas pero nag-iingat din naman kami. Dito sa San Fernando San Juan Bypass Road, hindi mo rin mapigilan na pihitin yung throttle mo kasi napaka ganda ng kalsada. Actually, maraming straight na part dito na ang sarap ibirit yung motor. Well, may speed limit dito pero dito medyo naging pasaway kami dahil nga rin naghahabol kami ng oras. Pero nag-iingat din naman kami. Kitang-kita nyo naman, clear naman yung kalsada. Kapag meron lang kaming mga makakasalubong o makakasabay, dadaan-dahan naman kami.
may mga napansin lang din ako dito sa mga lokal na nandito. Sa mga nagmamotor, minsan hindi sila mahilig mag-helmet, karamihan sa kanila. Also, hindi rin uso ang side mirror. Kaya nag-aalangan akong overtake dyan dahil walang side mirror yung nasa harapan ko. Tapos, hindi lang siya. May mga ilan-ilan din akong nasasalubong na walang side mirror or nakakasabay na walang side mirror, which is takaw aksidente. Kaya sana yan ang baguhin ng mga tao sa paggamit ng motorsiklo. Dito nga, may mga kumakaway sa amin na alam ko namang mga tour guide yung mga yun, nag-offer sila ng tour. Kaso hindi namin sila pinansin dahil alam naman namin ang papunta doon sa Tangadan. Which is hindi na pala pwede. Hindi porke alam mong pumunta doon, pupunta ka na lang basta-basta. Kailangan mo pala talaga ng tour guide kasi hindi ka nila para lulusutin kung wala kang tour guide. Hindi ako nagkakamali dun sa diniretsuhan ng 4 wheels. Dun yung isang daan papunta sa Tangadan kung saan yung merong trekking part na 2 oras. Dun kami dumaan nung unang punta namin sa Tangadan. Maganda naman siya. May mga part dun sa river na hindi mo mapupuntahan kung dito ka sa daanan na to tumuloy. Meron dun yung cliff diving site na I believe nasa 25 feet yung taas. Nakaka-enjoy naman kasi tumalon dun talaga. Tapos ito pa, nung nakita namin tong tubig na to dito sa kaliwa, na-excite na rin kami niyan. Parang nabuhayan kami ng loob. Tapos may mga nagsiswimming din dyan. Medyo nakakainggit kasi nare-refresh na sila. Kami bumabiyahe pa lang. At dito nga, pagliko mo dito sa kanan, dyan na mag-uumpisa yung mga matatarik na kalsada. Sa video mukhang hindi siya ganun katarik, pero sa personal sobrang tarik niyan. Medyo nahihirapan din yung motor ko dyan, si Rafi, dahil hindi pa nga naman siya na may nag-undergo ng maintenance. Hindi ko pa napapacheck ulit yung panggilid niya, kaya medyo nahihirapan siya. At meron din kasi akong angkas niyan.
medyo paliko na sharp curve, tas pataas siya. Kaya hindi ako nakabuelo. Ayan. Kung titignan ko yung pinsan ko at yung kapatid ko, maning-mani lang sa kanila. Nakakainggit na nabibirit nila ng ganun sa mga ganong likuan. Siguro mabigat din kasi ako, mabigat din yung angkas ko, mabigat din yung motor. Mabigat kaming tatlo. Kaya nahihirapan. And pagdating sa part na to, kailangan ding magdahan-dahan kasi maraming dahon na nakakalat sa kalsada. Pwedeng dumulas kasi yung gulong mo dyan. Kaya nagdadahan-dahan din ako. Nakakatakot kasi pag diyan ka nadisgrasya, medyo alanganin, napakalayo ng tatakbuhan kung grabe yung aksidenteng nangyari sa'yo. Kasi pag hindi yung sa gilid niyan yun. Dito na nga, pinara kami nung nandun sa tourism desk nila, kaya napilitan kami huminto. Patangatan po? Patangatan po. Kailangan Required po kahit lokal naman kami dito sa La Union? Magkano po? Sa tourist guide sir is 1,700. Hagdan na lang naman yun ng pababa ko. Grabe no? Tutuloy kayo sir. Ipa-resibo ko muna sir. Ang time ko. Like mga 25 minutes. Tapos ilang oras pa kami? Ay hanggang 5 naman. O sige po, patawag. Kukuha na lang ano. Bali yung payment sir is 700 pesos sa tourist guide. The environmental fee sa registration fee po sir is 50 pesos sir. Yung bibigyan nyo mamaya sa tourist guide sir is 800 po lahat. Eh sayang naman yung effort nating pumunta. Hindi, bawas ko na lang doon sa ano, yung kay Julie. Sige. So, ayun na nga. Per tour guide, kailangan nyo magbayad ng 700 pesos. Ha? And yung tour guide na yun, ang kaya niyang i-accommodate is 1 to 5 persons lang. Tapos, meron pang additional na 50 pesos per head para sa registration fee at environmental fee. Ibibigay niyo siya sa tour guide after ng pag-visit niyo sa Tangadan. Pag nakababa na kayo, doon nyo lang siya iabot. Medyo nakaka-disappoint lang ng konti kasi dahil kahit lokal ka ng La Union,
wala man lang discount. Well, understandable naman siguro din kasi mahirap din naman mag tour guide. Sayang nga lang kasi alam naman na namin ang papunta dun sa lugar, pero kailangan pa rin namin ng tour guide. Tapos according dun sa babae na yung mga taga dito pala sa San Gabriel, libre sila. Pag pupunta sila doon, wala silang kailangang bayaran dahil taga rito sila. Basta lokal ka ng San Gabriel. Tapos, hindi porket meron kang kasamang lokal ng San Gabriel, eh malilibre ka din. Tanging yung lihitimo na taga San Gabriel lang yung libre at ikaw nakasama niyang pumunta doon, kailangan mo pa rin kumuha ng tour guide. Dito nga eh, hindi na-adjust ni Usol yung preno niya sa likod. Kaya medyo lumampas siya sa kalsada. Kung hindi niya na-control yun, pwede siya mahulog sa bangin. Uy! 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 Ginagawa mo kayo! Buti ka nang lumarin dito sana. Sige. O yung preno nyo ha, lalay ha. Yan, dito nga eh pababa halos lahat yung dadaanan naming kalsada. Kaya nag-warning din yung tour guide namin. Alam naman namin tong part na to, pero syempre nung pumunta kami dito is naka-jeep kami. Eh ngayon naka 2 wheels lang kami. Pasulong kasi talaga yan, napakatarik na pasulong. And may part nga dyan na naramdaman ko na humina yung preno ko. Kasi naka disc brake ako sa front at rear. Naramdaman ko talaga na nawalan ng kapit yung preno. Ayan, kaya napunta ako sa gilid ni Utol dahil nawalan talaga ako ng preno nun. Kung hindi ko kinabig pakaliwa, eh nasapol ko yung likod niya. Dito naman si Utol nawalan din, or yan, walang kapit yung preno niya kaya napunta siya doon sa gilid. Muntik na rin siyang bumangga doon sa sa lupa. Pero ito na yon, nandito na kami sa parking lot papuntang Tangadan. So pagdating namin dito, park lang, tas trek na kami pababa. May parking fee din dito na 20 pesos para sa motorsiklo. Hindi ko lang natanong kung magkano pag 4 minutes.
tara. Ayaw ko dalawa sa akin ito. Ang bagal kumagat nito. Kailangan ko pa isagad. Doon na kayo? Oh, sige, dito na ako. Ay, doon na lang. Sige, doon na lang. Naramdaman ko kanina, wala na akong preno. Di ba, nung gumilid ako dun sa kalsada, inaano ko yung likod nga eh, ayaw mo ano, ano. Kaya, takot na takot. Di mo ko ano ang share mo, kuya? Ha? Di mo wala ka. Hindi mo na yun. Gago, nakakatakot mo. Ayoko na ulitin yan ah. Paano ikaw nga, hindi na ko nakagat yung preso. Ayoko ko, halo-halo reaction. Nakita mo yung gumanon ako sa gilid sa'yo. Nawalan na ako ng preno yun. Natalikod kita? Oo. Sabi na, nakakatakot to. Sabi ko, lumabubog na. Ako dun sa preno, sabi ko, hindi ko makakasabi. Check namin pababa. Ha? Ano mo yung So, pagpababa, okay pa siya. Madali lang. Medyo nanginig lang ng konti yung mga legs namin dyan dahil lahat ng bigat sinasagot. Pero yung pabalik, ay grabe, napakahirap. Sabi nga ng tour guide, pag pababa, Tangadan Falls. Pero pag paakyat, PI Falls na. Alam niyo na yun. Mararamdaman ng mga walang exercise. Ay di magre-rent ka ng ano, life vest mo. Paano ka makakapunta doon sa gitna? Dito lang ako sa gilid. Huwag na, kumuha ka na lang. Oo. Mag life vest ka na lang. Huwag naman ganun, kuya. May dalawa akong anak. Napunta na kami dati. Yung dinaanan Yung kasi nag-trek namin, kami yung doon sa nag-trek. kabila. Oo. Oo, doon daw eh. Dire-diretso nantan. Sabi ng tour guide namin, ala, 30 minutes na lang po, malapit. Parang, may kasama kaming matatanda. Ay ko, yung nag-trekking. Pero hindi sumakit yung mga tuhod nila, no? Hindi, pero napagod sila. Sila mabli.
Dapat pala mas maaga tayo. Katanghalian sana. Dito na tayo mga alas 12 ganun. Sakay na lang natin sa jeep. Iwan nyo na yung motor ninyo dito. Tapos kunin natin yung kolong-kolong ni Ate Len. Bawal manigarin yung dito. Ay, pwede rin mag-bake. Yung tuhod ko nakawalan na rin yung preno. Nanginginig yung legs ko. Sige! Boring, boring! Oh! Ah! Wah! Wah! Game. Wait lang, sir. Talon!